sinaktan ka niya, di ba? Remember nung nagkasamthingan sila ni Trixie sa Singapore? Di naman napatunayan yun eh. Sabi ni Marco walang nangyari sa kanila. And kung meron man, magkaiba naman yung nangaliwasan ng kidnap. Kilala ko asawa ko. Hindi niya magagawa yung binibintang sa kanya. Ako rin. Naniniwala ko na hindi kaya ni Markong saktan si Trixie or sino man at that. That is just speculation. It's not proof. It's okay, Dad. Wala kaming relasyon ni Trixie. Inamin niya sa akin na gusto pa rin niya ako. Pero loyal ako sa misis ko. Hindi ko pagpapalit si Vanessa. Lalong-lalo na kay Trixie. Tulungan natin asawa ko, please. This is all your fault. Kaya nakakalatkan si Marco sa kaso to dahil sa'yo. Ma, stop blaming Ate Vanessa. She has nothing to do with this. Diba? Pinagseselosan mo si Trixie? Inaaway? Sinong naipit? Si Marco. He had no choice. Sinusuyo ka niya, nakikiusap siya kay Trixie, o ngayon, na nawawala si Trixie. Sinong pinagbibintangan? Si Marco. So no, Lexi, it is not true that this woman has nothing to do with it. Because this woman has everything to do kung bakit nakakaladkad si Marco sa kasong to. Puro kamalasan ang dala mo sa pamilya ko. Unbelievable. Sa mata niyo, ako pa rin ang mali. Bakit? Totoo naman, di ba? Puro problema lang dinadala mo sa amin. Hindi ako, Ma. Kayo. Kayo ang nagpahama kay Marco. Ako, paano nangyari yun? Iniisip ng mga pulis na may affair si Marco at Trixie. What? Yun yung anggulong tinitignan ng mga pulis. An affair gone wrong. Iniisip nila na nagkalabuan sila. Kaya kinidnap ni Marco si Trixie. Ah, Diyos ko. Come on, Ma. Sino bang nagpumilit na isama si Trixie sa Singapore? Kayo. Dahil dyan sa galit niyo sa akin. Dahil ayaw niyong tanggapin ako pinili ng anak niyo. Ayan, nasa sentro na ng investigasyon si Marco.